Sabi naman po nito, nasa madilim na daw po tayo ng bahagi ng ating kasaysayan. Sabi po ng isa din tatakbo sa pagkasenador, nasa pinakamadilim tayo ng kasaysayan ng ating bayan. Dito alam ko sa kwarto medyo madilim. Pero mga bossing, nakikita nyo naman po yung mga pinopost ko, yung mga ginagawang mga proyekto ng ating Pangulo, mga kababayan, para po sa kanila, madilim po ba yun? Di ba? Huwag matakot! Tatakot daw kasi. Ayaw lumabas. Ayaw sumama sa mga utog nila. Huwag patinag! Pilipinas, oy, kinakausap kayo ni Vic Rodriguez. Magkaisa at magpahayag, maging maisog. Boss, tanong ko lang, kapag nandiyan kayo sa maisog, nagsasalita si Glenn Chong, bakit hindi mo kinokontra? Ano? Bakit hindi? Kasi mga boss, di ba, pareha sila ni Glenn Chong nando. Tatakbo yata Senado siya. Ba't hindi na lang mag-track and field si Glenn Chong? Mukhang malabo naman din. Magsasayang pa ng pondo ng ng kaperahan niya. Takbo sa track and field. Ano naman, pinagpawisan pa siya. Oh. Kesa naman dito, hindi uubra dito sa Senado. Mahirap dito, Glenn Chong. Mahirap kasi nakikita namin, isa lang yung sinasabi mo, paulit-ulit, no? Nanandaya si Bongbong Marcos. Which is, kada sampa ni Glenn Chong, dyan sa mautog nila, mga bossing, ang isisigaw, nandaya si Bongbong Marcos. Tapos, ito naman si Vic Rodriguez, mga bossing, sinabi niya, hindi po, pinagpuyatan ko po yan. Binantayan ko, maigi yan. No? Ako ang saksim buhay na talaga namang panalo si BBM. Ayan. 'Di ba? Bakit? Hindi niya ini-stop si Glenn Chong. Wag mo nang sabihin 'yan kasi nga ako ang nakasaksi mismo na hindi nanalo. Doon pa lang po makikita natin mga kababayan na prayer rally. Prayer rally ba talaga 'yon? O paninira lang 'yon? Ano po? Nasa madilim eh. Wag nyo kasing yung mga mautog nyo, wag nyong ganapin doon sa mga madidilim na lugar. Ganapin ninyo doon sa malalaking lugar. Kagaya, mano ba namang arkilahin nyo yung Philippine Arena? Laki nun! Baka naman sabihin nyo wag Mark, hindi nga namin mawa-1/4 yun. Sayang ang pera. Ang taming ilaw nun. Di ba? Huwag kayong pumunta doon sa mga basketball court lang. Di ba? Ano bang madilim ang pinagsasasabi nito? Si Vic Rodriguez. Paubos ng paubos sila, mga boss. Oh. Kaya mararamdaman mo yan na po yung mga tatakbo sa susunod na eleksyon. Di ba? Sana nga natuloy ang Tacloban, naabutan sila ng bagyo. Buti nga po mga kababayan, hindi ko mapal ang mga mukha nila na isisi sa gobyerno yun. Pinabagyo ni PBBM. Cloud seeding si PBBM. Ganyan yung mga sinasabi. Kirk Douglas, inggit sila kay PBBM kasi matapang si PBBM di tulad ni Boy Jetski. Baka yun yung madilim na parte ng ating kasaysayan. Dami Formally. Formally, iimbestigahan. West Philippine Sea, nalugi tayo ata sa panahon nila. Ano pa ba? EJK. Baka yun yung sinasabi mo, sir. No? Na madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Baka po yun, sir. Mga kababayan, dapat na malaman nyo, bilib ako sa kulay ko, ako ay Pilipino. Magpapaalam na po ako, mga boss, chief, amo, sir, shoutout po kay Rivers. Langit na ang nagpapayo. Yun nga, isa pa yun. Siguro yun yung sinasabi nilang madilim. Kasi yung langit, madilim, bumagyo, madilim nga. No? Langit na ang nagpapahiwatig na tumigil sila kasi mumurahin ulit ni Duterte ang Panginoon. Baka nga doon yun. Di po ba? Mga boss, chief, amo, sir, 541 viewers.
Huwag niyo pong kalimutan na mag-shoutout, na mag-like, mag-share, and mag-subscribe dito sa ating channel. Bernie Panelo Lasebal, shoutout sa iyo. Tina B, shoutout sa iyo. Jojo Tejada, Yamilicious, correct. Matapang ang ating presidente. Siya lang ang kauna-unang presidente nakapunta sa Basilan. Paul Magnaye, okay. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.